Ang babaeng hindi tumatapak. May bagong lumipat sa baryo namin. Tahimik siya, laging nakaputi, at tuwing gabi hindi siya nakikitang naglalakad, parang dumudulas lang sa lupa. Sabi ng matatanda, huwag daw kaming lalabas pag alas 10 ng gabi. May gumagala raw na aswang. Isang gabi, pauwi ako galing tindahan. Madilim ang daan, walang buwan. Tahimik maliban sa mahinang tunog ng hangin at isang babaeng umiiyak. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada, nakaupo, umiiyak. Pareho ang suot niya, puti. Kuya, tulungan mo ako, mahina niyang sabi. Lumapit ako, napansin kong hindi gumagalaw ang mga paa niya. Walang yapak sa putik, walang anino. Ngumiti siya bigla, masyadong malapad. At doon ko nakita ang mga ngipin niya, mahahaba, matutulis. Tumakbo ako, pero kahit anong bilis ko, naririnig ko pa rin ang paghinga niya sa likod ko. Pagdating ko sa bahay, nagsara ako ng pinto at nagdasal. Tahimik, akala ko ligtas na ako. Hanggang sa may kumatok sa bintana, 3 beses. At sa salamin, nakita ko siya, nakabaligtad ang ulo, nakangiti. Bumulong siya. Salamat sa paglapit. Mas gusto ko ang kusang lumalapit. Kinabukasan may natagpo ang bangkay sa kalsada. Walang dugo, walang sugat. At sabi ng matatanda, kapag ang aswang ang unang humingi ng tulong, huwag kang lalapit dahil ikaw ang susunod na hihinga ng buhay.